Mapagpalang araw po. Dito po tayo sa tahan ni Kuya Manny sa Barangay 97. Sony, Disikuan, Balot, ay Tondo, Manila. Hindi Balot, Tondo, Manila lang. Mabuting bagay po na salita ng Diyos ay nabubulay natin. Kasi po yung salita ng Diyos, nang araw ang ating Panginoong Yesus, nagutos siya sa kanyang mga alagad. Binuo silang dala-dalawa. Ang layunin ng pagbuo niya ng dala-dalawa, puntahan ng mga tao. Dalan na sila ng salita ng Diyos. Pero bago tayo papalaot, tayo muna'y mananalangin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng salita ng Diyos. Buksan ang puso't kaisipan ng bawat isa upang kami po'y lubos na makinabang sa iyong salita. At ang iyong salita ay ang aming pagkain pang espiritual. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Kaya nang nasabi ko po, nagbuo siya ng tigdadalawa. Ang layunin, ang pagbuo niya ng dala-dalawa upang dalhin ang salita ng Diyos sa mga tao. Dito po sa San Lucas nakasulat yan. Chapter 10, sabi niya, pagkatapos ng mga bagay nito, ang Panginoon ay umirang pa ng 72, 72 person. Pinaunan niya sila na dala-dalawa sa bawat bayan at puhok na patutunguhan niya. Okay. 2. Sinabi niya sa kanila, sagana ang ahanin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-hari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Kaya sumayo kayo, sinusugo kayong parang mga kordero sa gitna ng mga hasong gubat. 4. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag kayong titigil sa dahan upang makipagbatian kanino man. 5. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, magari nawa ang kapayapaan sa bahay nito. 6. Kung may bigay sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit ito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may kaparapatang tumanggap ng kanyang hupa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang mga bayan, kanin ninyo ang anumang hiyain sa inyo. 9. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit ng naghahari ang Diyos sa inyo. 10. Ngunit sa alinmang bayan hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo ng mga lansangan nito at sabihin ninyo, 11. Pati ang alikabok dito sa nadumikit sa alinman pa sa aming pa ay ipapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyo, malapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. 12. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga taong sa bayang iyon kaysa dinanas ng mga sa taga Sodoma. Ayan. Nagbuho ang Panginoon ng 72 katao. Dala-dalawa. Bali, 36 group. Pinauna sila upang ipangaral ang salita ng Diyos sa mga tao.
Nakita nyo, iba't iba nakalagay dito. Anong sabi niya? Umayo kayo. Sinusugo kayong parang kordero sa gitna ng mga asong gubat. Ganyan po ang kasama ng tao. Itinuring sila ng kayang asong gubat. Ano yan? Matatakaw. Mababagsik. Ano yung kordero? Mabait ang kordero. Kaya dinala ang sinugo niya mabait para madala ang mga tao. So, ang salita ng Diyos po, walang pinipiling lugar. Maging sa mga gaya ng asong gubat. Matatapang. Sabi ng ating Panginoong Yesus, sinusugo kayo. Alam niyo po, ang biyaya ng Diyos naman, konting ano lang, sa panahon nila Apostol Pedro, sila Pablo, sila po ay hindi nakaligtas sa kamatayan, sa kamay ng mga asong gubat. Hindi po sila nakaligtas. Maging ang ating Panginoong Yesus, hindi po nakaligtas sa mga taong gubat. Asong gubat. Gaya ng asong gubat ng tao. Bakit po? Sila yung sumisigaw, ipako sa krus yan. Sila Pedro, sila Pablo, ganon din po dinaras nila. Pinako din po sila sa krus. Kanya lang yung kay Pedro, pati warik, baliktad. At yung kay Pablo naman, X. Pero nakatingin po sila ng parusa sa mga kamay ng asong gubat. At sa panahon natin, salamat. Kung mayroong mga asong gubat, hindi na kagaya nung araw. Sa panahon ng Panginoong Yesus, sa panahon ng mga apostol. Ang ating bansa ngayon, kaibigan, ay nasa kadiliman. Bakit ko nasabing nasa kadiliman? Tignan nyo po ang nangyayari sa ating bansa. Saan ka nakakita? Yung Senado, napakalaking institusyon po yan, gumagawa ng batas. Naggaruga sila ng isang isang mamamatay tao, kagaya ni Bato. Ayon sa datos ng Philippine National Police, 30K ang biktima ng EJK o tokang ni Duterte at ni Bato. At marami pa pong hindi natala dyan. 30K lang po nakuha ng balita ng PNP at yun po yung nakatala sa kanila. At yun po yung ginamit sa panahon ng paglilitis kay Duterte sa 19th Congress bago siya dalhin sa dahig. Galing po sa pulis yung datos sa PNP. Sila po yung nanggugulo ngayon sa bansang Pilipinas. Alan Peter Cayetano, isang born again. Saan ka nakakitang born again? Paluhod-luhod pa sa Senado, padasal-dasal pa. Pero nagkakanlong sila ng mamamatay tao. Joel Villanueva, Jesus Lord Church, anak ni Brother Eddie Villanueva, na isang kongresista ng against corruption. Pero di ko mambibig sa korupsyon na nangyari sa panahon ni Duterte. Hanggang ngayon, nakatikom ang bibig niya doon sa ginawa ng kanyang anak. Anong pagsisinungaling ng kanyang anak na si Joel? Wala akong kakilalang district engineer ng Bulacan. Pero doon sa mga video lumabas, siya po ang nagpakilala ng district engineer ng Bulacan na nagbibigay po siya ng ayuda sa taga Bulacan. Sinungaling ka, Villanueva. Si Marcoleta naman, member o andog ng Iglesia ni Cristo.
na kapag Duterte ang mga nasasangkot, nagrarally po ang Iglesia ni Cristo. Pinakikita nila ang kanilang laki, ang kanilang dami, at ang kanilang mga pananakot. Kapag inimpeach nyo si Sara, hindi kayo dadalin. Hindi kayo namin dadalin. Ang sabi sa mga kongresista. At salamat, may mga matatapang na tao sa Kongreso na inimpeach si Sara. 100 ilan po ba? 255. Matapang. Saludo po mga kongresista, congressman, congresswoman, party list, kongresista, congressman. Lumalabang talaga kayo para sa katotohanan, lumalabang kayo para sa aming mga taong bayan na nasa maliit na laylayan lamang. Hindi nila ininita na pananakot. Bakit? Kung isa kang totoong sa simbahan ka, bakit kailangan takutin mo ang mga tao? Ang mga simbahan hindi nananakot, pero yung Iglesia ni Cristo mananakot. Nang dahil lang po sa politika. Si Jinggoy Estrada na isang Katoliko, involved din sa corruption. Samantalang ang kanilang kinikilalang mga pari, nagrarally na po sila. Kagaya ni Villanueva, Father Villanueva. Anong tawag niya doon sa unang Congress? 19th Congress na ayaw nilang ma-impeach si Sara, mga Judas Balasubas. Sabi ni Father Villanueva ng Catholic. Kaya nga po kailangan mapangaralan ng mga tao. Kasi po, ang bansa nasa kadiliman, wala po silang Yesus sa buhay. Saan ka nakakita? Pinatakas nila si Bato. Imbis na ibigay nila sa pulis para panagutin ang kanyang kasalanan, pinatakas nila ng madaling araw. Gumawa pa rin sila ng mga komosyon. Kunwari may nagbabarilan, wala pala nagbabarilan. Sila lang po ang bumabaril doon sa bintana papuntang Philippine National Bank. Kasi yung Senado at PNB magkatabi lang po sila. Pinagbabaril po nila yung salamin. Kunwari may nagbabarilan, wala naman talagang nagbarilan. At yung Sergeant at Arms, si Aplasco, nakaklase ni Bato sa PMA, siya pala ang promotor. Ngayon, siya po ay sinuspindi ng ombudsman ng 6 na buwan, walang sweldo. Si Aplasco, na kamista ni Bato. Kaya nakatakas po si Bato dahil po sa kanya. Isipin nyo, sa dami ng pulis, gwardya, walang nakakita sa pagtakas, nakakapagtaka. Pero pagkaraniwang tao, nasisita ka. Palabas, papasok, kahit kalalabas, papasok sa Senado, nasisita ka. Pero nang tumakas po siya kasama si Robin Padilla ayon sa balita, wala silang kaproblema. Bakit? Yung Chief of Police ay Sergeant at Arms ng Senado, siyang tumawag ng mga gwardya sa Senado, ay mista ni Bato sa PMA. Nakakalungkot, pati PMA ginagamit ni Bato sa kanyang kalokohan. Kaya ngayon, ang nabasa ko po, sukang-suka ang mga PMAers kay Bato. Sabi nga nila, sabi ni Lihano, bakit ka tumatakbo sa batas? Dapat harapin mo para kang hindi pulis. Tama nga naman. Kung may kaso, harapin mo. Kung wala, absuelto ka. Kaso, sigurado hindi siya maabsuelto. Bakit? Sa dami ng mga video na nakikita natin sa social media, ang kanilang mga pagpatay sa mga
kababayan natin. Alam nyo, kawawa yung mga nabiktima. Hirap silang makakuha ng hustisya. Hirap na po silang kumuha ng hustisya. Ayan, malapit na naman ang susunod na election. Kaya po pinalitan nila yung Kongreso ay ng Senado. Si Peter Cayetano ngayon ng presidente ng Senado. Kasi po, ayaw na nilang matuloy yung mga hearing ni Ping Lacson. Pero sabi ni Ping Lacson, hindi po pwede yun. Kaya ayaw po nilang pirmahan yung report ni Ping Lacson. Kasi po maraming senador ang involved sa kanyang report. Ayaw po nilang pirmahan. Gusto pala nila magbago liderato ng Senado upang sa ganon, yung mga involved sa corruption, hindi na po mahuhungkat kailanman. At kung sakali, kung si Sara ang upo, lalo nang walang mangyayari sa kanila. Kaya kawawa po ang taong bayan, tayong mga nagbabayad, nagtsatsaga, mag-contribute ng ating mga pera sa gobyerno. Kagaya ng tax. Tapos pala nilulustay lamang nila, ninanakaw lang nila ng mga buhaya sa Kongreso at saka sa Senado. Sabi nga nila, ang dati po ang ating national animals sa Pilipinas is kalabaw. Ngayon ang sabi ng taong bayan, hindi na, buhaya na. Sabi nila, buhaya. Sabi nila, ang buhaya, ang totoong buhaya, may kabusugan yan. Pag busog, matutulog yan. Pero yung mga buhaya, Kongreso at Senado, walang kabusugan. Tignan nyo po ang sinabi ng Panginoong Yesus sa panahon ni Apostol Pablo. Dito po sa Gawa chapter 26, ito po ang kanyang sinabi habang kausap niya si Pablo na itinalaga niyang apostol. Ang sabi niya rito ay ganito po mababasa. 26 ng Gawa 12. Yan po ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco. Taglay ang kapangyarihan at pahintulot ng mga punong saserdote. 13. Nang katanghalian tapat kami naglalakbay, nakita ko po, Aring Agripa, ang isang matinding liwanag mula sa langit. Maningning pa kaysa araw. Nakasisilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama. 14. Kami pong lahat ay nabasubasog sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ikaw na rin ang nasasaktan sa panghihimagsik mong yan para kang sumisikad sa tulis. Kasi, tinanong ko po, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Dice, tumindig ka, napakita ako sa iyo upang ikaw ay suguin, magpatutuho ka tungkol sa nakita mo, at ngayon, ipakikita ko pa sa iyo. 17. Ililigtas kita sa mga Hudyo at mga Hentil na pagsusuguin ko sa iyo. 18. Susuguin kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mga mata, upang ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman at sa Diyos mula kay Satanas. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa mga pinapaging banal ng Diyos. Anong sabi ni Jesus kay Pablo? Susuguin kita sa mga nasa kadiliman, mangkampon ni Satanas. Mula kay Satanas, dalhin mo sila sa Diyos. Mula sa kadiliman, dalhin mo sila sa liwanag. Nung pa pala, meron na palang kadiliman noon, kaibigan. Ang akala ko, ngayon lang tayo may kadiliman, ang ating bansang Pilipinas. Nakakahiya po sa ibang bansa. Tinungisan ng mga 13 hudas ng mga senador na
umagaw sa pangunguna ni Alan Peter Cayetano sa liderato ni Soto, SP Soto. Yung 13 hudas, sila po ngayon ang nagpapadilim sa ating bansa, Pilipinas. Mag-pray po tayo. Ipagdasal natin na nawa mahawa ang Diyos sa Pilipinas. Nadali niya yung mga may kasalanan sa ilalim ng batas. Bigay sila sa gobyerno, bigay sila sa otoridad. Kung wala silang kasalanan o sweldo, paano kung meron? Magbayad sila ng kanilang pagkakasala. Kaya pag-pray po natin ang ating bansa, kaibigan. Maawa kayo sa ating bansa. Marami na pong perang nilustay at nilulustay pa nila. Na para sa atin lahat yan. Pero sila lang ang nakikinabang. Wala tayong political color, kaibigan. Wala tayong pinapanigang partidos ng politika. Kaya hindi kayo dapat magalit. Kung nasabi ko man ng maya, binanggit ko man ng pangalan niyan, yan ay napapanood natin sa television. Anong sabi ni Jinggoy? Itago ang CCTV. Anong ibig sabihin? Itago. Kasi ang CCTV ang magsasabi ng mga nakita. Kagaya nung nakita ng abulan. Walang wrestling abulan. Sabi nga ng NBI, natural tumakbo si Bato. Abulin siya. Kaya kung hindi siya tumakbo, hindi sana walang abulan. Sabi ni Melvin Matibag ng director ng NBI. Tama nga naman. Bato, ba't ka tumatakbo? Ano bang kasalanan mo? Sinabi mo, naging tapat ka sa iyong paglilingkod sa bayan. Pero bakit tumatakbo ka? Ibig sabihin, naduwag ka na. So, hindi ka pala tapat. Sa salita mo, tapat ka. Pero wala ka sa gawa. Kaya ka tumatakbo. Sige po, ito ang inyong kaibigan, Jesus Brother Manny Bautista. Dito tayo sa tahanan ni Kuya Manny Garcia sa Barangay 96 o 96 Tondo, Manila. Hindi Balot, Tondo, Manila. God bless us all. Bye-bye.